Yo, what's up kakamay? Maulan or maambon na umaga na naman sa inyo. Pupunta na tayo sa trabaho mga kamay. Tapos makamay, mamaya yung first ever revenue update ni Bay Japper sa Skyflex. So ipo-flash ko lang mga kamay sa inyo yung RPM ko yung December. Tapos ngayon, ayan, so pakita nyo na, ganyan po ang pagbagsak ng RPM per 1K views. So kaya naman mga kamay, mamaya actual ni Japper i-review sa inyo yung naging first day revenue ng Skyflex. Kasama na po doon lahat mga kamay, yung palipad sa revenue sa ads. Pero sa ating mga kamay, magpo-focus tayo sa vlogs lang talaga mga kamay. Tapos ginawa lang natin sila ng RPM, which is $2 per 1K views. Kasi siyempre na ngayon January, sabi ko nga sa inyo, ito po yung pinakamababa na bigayan sa revenue sa buong taon mga kamay. Yan, first month of the year. Kaya talagang napakahirap mga kamay ng sitwasyon ng Skyflex. So talagang duduguin sila mga kamay pagkuha ng $4,000 mga kamay. So yun, i-flash ko po sa inyo mga kamay dyan sa screen para masundan yung sinasabi ko. Ang palitan ngayon na sana 15 something. Kumbaga isang bagsakan na lang siguro yung i-flash natin, i-discuss natin ang mabilisan. So saan po sila dapat natin 11, diba? Nagpapasi dyan trial. Very exciting to mga kamay. Tinignan natin mga kamay yung estimation natin based sa nila revenue sa vlog. Kung may pag-asa ba, kasi di ba nag-discuss na ako sa live sa vlog na in order makakuha sila ng $134 in a day para ma-reach ng 4K, dapat magkaroon sila ng 46,000 views sa isang vlog. Pero kung hindi nila kaya, siguro 3 o 4, dapat meron silang hindi pa ng 11,000 sa apat na vlog para makakuha sila ng 134 or more na revenue sa $3 na RPM. Hindi ko alam kung sinong content creator dyan sa Skyflex ang meron ganong RPM mga kamay. Hindi ko alam kung si Kapanani ko si Kuya Noli. Natatagtag yung natin ang GoPro mga kamay. So papakita ko sa inyo mga kamay kasi nandun ako sa live ni Japper kanina eh. Natatawa siya sa first day update ng Skyflex mga kamay. Papakita ko sa inyo mga kamay yung revenue nila, estimation natin sa vlog. Doon along the way mga kamay. Kasi dito tayo sa Baksanan, medyo traffic issues. Ayan, medyo lang mga kamay, medyo may traffic. Ang grupo natin medyo tumatagilid mag-slaw eh. Hindi naman maintindihan naman yung sasakyan kung kakaliwa o kakanan. Mali pa yung signal. Mali yung signal mga kamay yun. Pambira nga sa science ko. Bakit dito ka? Dito ka kung gano'n? Wala. Oh my goodness. Yan mga kamay, sinilig ko muna ng oras. Hindi na ako nakapag-vlog, rat-rata na. So meron tayong 22 minutes bago tayo makarating sa opisina. So malapit na mga kamay, nandito na tayo sa bungad eh. Mapapasok lang. So siguro mabilisan lang mga kamay review and revenue update sa Skyflex para at least magkaroon kayo ng idea sa channel nila dito sa channel si Bay Japper. Very exciting mga kamay yung natin i-expose natin na revenue na sa vlog. So $2 ang RPM per 1K views and 15 point something yata yan ang balitan. So pitalis tayo doon sa iunahan para may discuss natin. Yun mga kamay, nandito tayo ngayon sa ating tinatambayan pag may time tayo. So ayan kapaligiran mga kamay, very refreshing, kabundukan, tsaka makakalanghap ka dito ng fresh air mga kamay. Tapos may mga problema ka, hindi mo lang dito, kumbaga stop by ka lang para at least yun nga, ma-refresh yung utak kasi malamig dito mga kamay. Tapos yung simoy ng hangin talagang very fresh. So anyways mga kamay, dito na tayo sa revenue update natin sa Skyflex sa Team Magic Fix. Unahin na natin yung guest, si Kamuning Official. So si Kamuning mga kamay, meron siyang 175k na subscribers count. Nakapag-vlog lang po siya ng 2 vlogs dun sa pagkuha natin.
So dun sa 2 vlogs na yon, nakakuha siya ng total views na 2,500. So malayo siya dun sa ano natin, tinatarget natin na 46k sa within the day para ma-reach na yung 134. Yung estimated revenue ni Kamuning Mamay sa vlogs is $5, which is sa Philippine peso, that's around 290.10 pesos. So kailangan bumawi ni Kamuning, mag-isip ng content para yun nga, makarecover siya, makapagpa-viral siya ng anong vlog. So yun na lang magiging ano niya, magiging diskarte Mamay, yung content na solid talaga na mapapanood ng viewers. So pangalawa mga may, nag-guest si Louie TV, si Kapanalig. So meron siyang 255k na subscribers count. At nung sinilip ko yung channel niya, wala pa nung upload, pero yung latest na, ito pinaka-latest ito, may isa siyang vlog mga may. Doon sa isang vlog, nakakuha siya ng 7,000 views. So pag kinonvert natin yan sa sa estimated revenue, that's around $14 mga may. Sa Philippine peso, that's around 812.28 pesos. So malayo din mga may si Kapanalig. So siguro baka bumabelo lang kasi syempre alam niyo na galing sa bakasyon at nagkapit yata ito noong December. And ngayon kailangan nila talaga mag-recover kasi sobrang baba talaga ng ng RPM ngayon. So based dun sa pinakita ko sa inyo sa una, di ba? Apektado tayong lahat. So pangatlo mga may, Jokes and TV. So shoutout kay Jokes, pumunta yan sa live stream ko kagabi. Isa nating tropa yan dito sa Sorry Family. 75.5k ang subscribers count ni Jokes mga may, nakapag-vlog na siya ng tatlo. Dun sa tatlo na yung mga may, meron siyang 10,400 views. At sa views na yon, meron siyang estimated revenue na $20.80. Sa Philippine conversion, that's around 1,206.82. So malayo din sa daily average sa 134 si Jokes. So kaya yan bay. Kumbaga alam mo naman kung anong magiging diskarte diyan para makakuha ka ng maayos na views. So kumbaga may technique na sila mga kamay. So next mga kamay, si John Igor, si Kamars, meron siyang 94.8k na subscribers count. Nakapag-vlog na po siya ng 4. So kumbaga nung kinuha ko yung details na to, halos 2 vlogs sa DC si John Igor. Dun sa 4 na vlog na yon, na vlogs, meron siyang 7,147. Sobrang baba mga kamay. At hindi ko alam kung paano mapapataas si John Igor yung yung views niya, paano mariregin yung yung channel niya na lumakas. So natin, antayin natin mga kamay. So dun sa sa total views niya, nakakuha siya ng $14.29 mga kamay. Sa Philippine peso, that's around 829.34 pesos mga kamay. So sobrang layo din sa daily average. Natawa nga lang kanina si si Bajabber sa live stream So kaya yan. Kumbaga makakataliso doon, makakuha kayo ng maayos na views kasi may community na kayo na sumusuporta sa inyo. So panglima mga kamay, itong Dark Horse, ito yung isa sa natin minamanok ngayon, si Ergondox Takbo Official. So meron siyang 46.8k, siya pong pinakamababang subscribers count, pero mga kamay, siya po ang may pinakamalaking views. Sa dalawang vlog pa lang po si Ergondox, meron na siyang 47,000 na views mga kamay. So sa pinakamataas sa views. Doon sa 47,000 na views, yung estimated revenue niya is around $94. Sa Philippine pesos, that's around 5,453.88 pesos. Wow na wow mga kamay, pak na kagad kay Ergondox. Kaya napawo kanina si Japper sa live stream kasi nagulat siya. Sana masustain ni Ergondox at mas mataasan pa kasi yung vlog niya kasi mga kamay, yung dalawa na nakuha natin is coming from kasiguran. Yung vlog niya kasama niya si Japper. So hopefully pag mas nag-vlog niya sa kanya mga kamay, na siya na mismo nagpo-vlog, hopefully ma-maintain niya yung views na at yung revenue na makukuha niya. So yun mga kamay. Pang-anim, sino ng pang-anim? Si Paring Kabungot Official. So 112k si Paring Kabungot, nakapag-vlog na rin siya ng dalawa. Doon sa dalawa na yun mga kamay, nakakuha siya ng 12,100 views. Mababa din mga kamay sa target natin. So $24.20 ang nakuha na estimated revenue ni Paring Kabungot. So meron siyang 1,404.08 pesos. So sobrang layo sa 134. Parang milya-milya mga kamay sa vlog So sana matulungan sila sa ng perks, super chat mga kamay, para paano nila ma-achieve nila ang 134. Kasi vlog allowed mga kamay, makikita nyo naman yung estimation natin medyo malayo. So next mga kamay, si Franza Channel, si Tatay Frankie, 142k ang subscribers count, nakapag-vlog siya ng dalawa. So
So sa dalawa na yun nakakuha siya ng 7,100 views si Tatay Frankie. Sa estimated revenue, that's around $14.20 mga may, sobrang layo. Sa Philippine peso, that's around 823.88 pesos mga may. So mababa din mga may kay Franstar. Siyempre siguro ko unang bungat pa lang, baka bumibelo. Sana mga may makarecover sila, tapos makakuha ng maayos na views consistently. Kung hindi nila magawa sa sa isang vlog, 2-3 mga may, kaya naman siguro mga may ma-reach yung $46,000 para makakuha sila ng 100 plus na na revenue. So last 3 na tayo. Sunod mga may, si Kuya Noli Vlog. So isa to sa nabanggit ko na potential na makagraduate sa 4,000, kasi gawa ng may idea tayo mga may sa numbers na nakukuha niya based sa history. So kumbaga statistically by numbers, kumbaga meron tayong history sa kanya na nakita natin, diba? May potential. So based lang yun sa opinion, kasi may mga manok kayo mamay, suportahan nyo po ang pinakamanok nyo priority, tapos yung secondary, yung mga kasali dito mga maikutan nyo lang para mas lalong masuportahan at makagraduate po silang lahat. Kuya Noli, 262k na subscribers count. Nakapag-vlog na po siya ng 4. So very consistent si Kuya Noli sa uploading mga may, talagang hindi nagmi-miss. Sa isang araw 2 vlogs, minimum 3 vlogs, ganun. So yun, 26,200 views si Kuya Noli. Ang estimated revenue niya is 52.40. So kumbaga alos kalahati dun sa target. Pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, ito around 3,040.25 pesos. So halfway si Kuya Noli. So siguro may mga pambala pa yan, maraming vlog, kasi nag-episode niya sa sa vlog niya sa charity. So sana makabawi sila lahat. Sunod si Noy, si Jeramil Perez, si Kabugoy Maamay. 95.6k ang subscribers count. Nakapag-vlog na po siya ng 2. So sa dalawa na yun nakakuha siya ng 13,200. So malayo din sa 46,000 Maamay. Pero anyways Maamay, yung estimated revenue niya is around $26.40 sa Philippine peso. That's around 1,531.73 pesos. Hindi ko alam kung siguro ko talagang malaking ang impact ng January, yung RPM, kasi yun ang multiplier mga may sa views Tapos average view duration, yun ang multiplier para mas magandang kitain ng isang content creator. So sana magkaroon ng ng parang malift sila, tumaas yung RPM nila, tapos yung average view duration, maraming ads na lumabas para kumita sila ng malaki, para makarecover pa. Ang pinakala syempre si Kaman, si Kanuto TV. So congratulations, free na siya sa Strike, at the same time monetize pa ang second channel niya, at nandito siya sa challenge. At dun sa challenge na may pinag-iigihan ni Kanuto, kasi meron siyang 114k na subscribers count at nakapag-vlog na po siya ng 4 maamay. So masipag po si Kanuto ngayon. So sa 4 na vlog maamay, nakakuha siya ng 23,300. So halfway din dun sa target natin na 46,000. So kayang-kaya ni Kanuto na maamay na ma-reach. Basta 4 vlogs lang ang gagawin nila. So dun sa total views, nakakuha siya ng $46.60 maamay. Sa vlogs po to ang binabanggit ko, wala ditong perks maamay. So pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 2,703.73 pesos. So yun maamay, napakita ko na sa inyo, or nabanggit ko na dito sa vlog ko yung details sila. Sa vlog lang po yan, hindi po kasama yung super chat, perks, membership maamay. Kasi lahat ng summary ng earnings sila mamaya sa update ni Bay Japper, mapapanood nyo po. Pero ito maamay, ito kasi pinaka-importante sa lahat, yung vlog mismo ng content creator ng Magicplex, Skyplex maamay, na masuportahan. Kasi pag dito kayo nag-focus sa vlog, ito kasi in the long run, malaki pong impact sa kanila. Yun po maamay. So yun nga, lagi kong sinasabi na hopefully mag-graduate sila sa $4,000 na pa-challenge by Japper. Pero nga, like I said, inuulit ko, mag-graduate man sila o hindi, panalo po sila dito maamay. Kasi earnings, hindi sila masisiro. Yung makukuha na yung revenue maamay, hindi po biro maamay. Lalong na this January maamay, na isa sa pinakamahirap na month sa mga content creators. So yun, paano yung maamay, bago tayo magtapos,
May self-challenge po ako mga may $400 in a month. Sana masuportahan nyo po ako kasi napakita ko sa inyo yung RPM ko, napakababa. So yun, don't skip ads na lang po mga may sa lahat ng content creators na pinapanood nyo, ako man o sa lahat ng inikutan nyo, para mas lalong lumaki yung revenue natin at ma-reach natin yung goal natin this month mga may. So paano yan mga may? See you sa next vlog po natin. Nakakamay.